January 6, 2016. Sa loob ng Olivier Cafe sa Grand Indonesia Mall, tatlong magkaibigan ang nagkita para sa isang payak na salo-salo. Isa sa kanila, si Wayan Mirna Salihin, umupo at uminom ng kanyang paboritong Vietnamese iced coffee. Ilang sandali lang ang lumipas, bigla siyang nangisay, bumagsak sa sahig at idineklarang patay makalipas ang 1 oras. Cyanide poisoning ang naging sanhi. Agad na naging pambansang balita ang insidente. Sa bilis ng investigasyon at tuloy-tuloy na coverage ng media, isang pangalan ang mabilis na itinuro bilang pangunahing suspek, Jessica Kumala Wongso, ang umorder ng kape at matagal ng kaibigan ng biktima. Walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa lason. Ngunit sapat daw ang mga CCTV footage, oras ng pagdating, at kilos para idiin siya. Sa loob lamang ng ilang buwan, nahatulan siyang guilty at sinentensyahan ng 20 taong pagkakakulong. Makalipas ang halos 8 taon, muling nabuhay ang kaso sa pamamagitan ng isang dokumentaryong inilabas ng Netflix, ang Ice Cold Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Sa pagbabalik ng interes ng publiko, mas lumalalim ang tanong, biktima ba si Jessica ng isang sistemang pinangunahan ng opinyon ng masa? O sadyang mailap lang ang ebidensya sa isang krimen na planado at matagumpay na naisakatuparan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang lupaing banyaga sa Australia, nagsimula ang lahat. Isang lugar ng pag-asa para sa mga kabataang nais makamit ang mas mataas na edukasyon at mas magandang kinabukasan. Dito, sa ilalim ng malamig na syudad ng Sydney, sa lungsod kung saan magkakabangga ang sining, kultura at pangarap, unang nagtagpo si Wayan Mirna Salihin at Jessica Kumala Wongso. Pareho silang estudyante sa Billy Blue College of Design, isang prestihiyosong institusyong kilala sa larangan ng graphic design at creative arts. Isang lugar kung saan ang talento ay hinuhubog at ang mga pangarap ay binibigyan ng porma at kulay. Sa isang mundo ng ideya at imahinasyon, nabuo ang isang pagkakaibigang sa unay tila walang bahid ng panganib. Si Mirna, isang dalaga na mula sa isang kilalang pamilya sa Indonesia. Lumaki siya sa ginhawa ngunit hindi naging mapagmataas, matalino, palakaibigan at may masayang disposisyon sa buhay. Malapit sa kanyang pamilya lalo na sa amang si Eddie Salihin. May kasintahang seryoso at matagal nang kasama. Lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay tila nasa ayos, isang larawan ng kaayusan, pagmamahal at katatagan. Si Jessica naman ay ibang kwento. Sa panlabas, maayos, tahimik at matalino. Ngunit sa likod ng makinang na mga mata ay ang durog na puso. Lumaki rin sa Indonesia ngunit mas naging independent sa Australia. Sa mga ulat na lumabas matapos ang insidente, nalaman ng publiko ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang babaeng dumaan sa depresyon, ilang ulit na na-admit sa psychiatric facility at 4 na beses umano'y nagtangkang wakasan ang sariling buhay. Sa kabila ng kanyang katahimikan ay may tinatagong mga sugat na hindi gumagaling. Ngunit sa kabila ng mga negatibong aspeto ng buhay ni Jessica, si Mirna ay nanatili sa buhay nito. Sa halip na iwasan si Jessica, naging matatag siyang kaibigan. Siya ang naging sandalan, tagapayo at tila ilaw sa madilim na landas na tinatahak ni Jessica. Madalas nilang pag-usapan ang mga problema ni Jessica sa relasyon, lalo na sa kanyang Australian boyfriend, isang lalaking sinasabing may masamang impluensya. Paulit-ulit ang payo ni Mirna, layuan na siya. Hindi ito madaling pakinggan lalo na kung puso ang sangkot. Pero si Mirna ay hindi nagsawang ipaalala kung ano ang nararapat. Isang araw, nagulat na lamang si Mirna nang marinig ang boses ni Jessica sa kabilang linya ng telepono. Umiiyak ito at nagmamakaawa na sunduin siya sa apartment nila ng boyfriend nito. Walang pag-aalinlangan, nagmamadali si Mirna na makarating doon. Agad niyang kinatok ng malakas ang pintuan habang sinisigaw ang pangalan ng kaibigan. Umabot pa siya sa puntong tumawag na talaga ito ng pulis dahil ayaw magbukas ng pinto ang lalaki. Nang makita ni Mirna ang kaibigan, may pasa ito sa muka at umiiyak.
Pero nang akma nang huhulihin ang boyfriend nito, sinabi rin niya sa huli na huwag na dalhin sa presinto basta umalis lang sa apartment. Nagtangka pa si Myrna na baguhin ang isip ni Jessica pero hindi rin niya ito napigilan. At sa inaasahan niya, nagkabalikan muli ang dalawa makaraan ng ilang araw. Pagkatapos ng maraming alitan at luha, tila napagod na rin si Jessica. Sa wakas, sumang-ayon siyang tapusin ang relasyon at iwan ang Australia. Bumalik siya ng Indonesia sa tulong ng ilang kaibigan at marahil sa panghihikayat na rin ni Myrna. Isang hakbang palayo sa gulo, isang panibagong simula. Ngunit minsan, ang akala mong bagong simula ay simula pala ng mas malaking bangungot. January 6, 2016. Sa loob ng marangyang Grand Indonesia Mall sa Jakarta, isang kapehan ang naging saksi sa isa sa pinakamisteryosong krimen sa kasaysayan ng Indonesia. Olivier Cafe, isang tahimik, elegante at mamahaling lugar. Doon muling nagkita sina Jessica, Myrna at isa pa nilang kaibigan na si Hani. 3:32 ng hapon na unang dumating si Jessica. Mapagmasid, tahimik. Sa CCTV, makikitang naglibot siya sa mall ng halos 40 minuto. Walang kasamang kaibigan. Walang sino man ang makapagsasabi kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila may mabigat na planong nakakubli. 4:14 PM, bumalik siya sa cafe. Umorder ng 3 inumin, kasama ang Vietnamese iced coffee, ang paboritong kape ni Myrna. Inayos ang mga shopping bag sa mesa sa paraang natatakpan ang view ng CCTV. Walang ekspresyon, walang emosyon. Muling umalis at bumalik lamang pagkadating ni Myrna at Hani. Ilang sandali matapos dumating ang dalawa, tila normal ang lahat. Nag-uusap, nagtatawanan, kumakain. Ngunit sa CCTV, makikita ang eksaktong sandali ng trahedya. Inangat ni Myrna ang baso at uminom mula sa tasa. Bahagya itong tumigil at makikita ang pagkunot ng noo. Sinabi niya, parang may kakaiba sa lasa. At sa susunod na ilang segundo, nagsimula ng mangisay si Myrna. Tumumba sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng kafe at may tumawag ng tulong. Maya-maya ay dumating ang ambulansya at dinala siya sa ospital. Bandang 6 o'clock ng gabi, si Wayan Myrna Salihin ay idineklara ng patay. Autopsy report, cyanide poisoning. Isang lason na walang kulay, walang amoy at nakakamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Sa isang baso ng iced coffee, isang buhay ang nawala. Isang pamilya ang nawasak. Walang nakita sa katawan ni Myrna na posibleng pinanggalingan ng lason. Walang ibang motibo. Wala ring kaaway. Walang financial issue. Lahat ng mata ay bumalik sa isang posibleng salarin, Jessica. Ngunit may problema. Walang video, walang testigo, walang fingerprint sa baso, walang CCTV footage na nagpapakitang nilagyan ni Jessica ng lason ang kape. Ngunit para sa mga investigador, masyado ng maraming coincidence. Siya ang naunang dumating, siya ang umorder ng inumin, siya ang nag-ayos ng mesa at nagkataong natatakpan ng mga gamit ang klarong kuha ng kamera sa kung saan nakalagay ang tasa ng tsaa. At tila, ayon sa mga tagapag-usig, siya lamang ang may dahilan para masaktan si Myrna dahil sa inggit, dahil sa selos, dahil sa pagkakaibigang marahil ay naging masyadong personal. Nagsimula ang paglilitis. Isang 5-month na prosesong sinubaybayan ng buong bansa. Bawat galaw sa korte ay tila teleserye. Bawat headline, bawat post, bawat balita ay nagsindi ng apoy sa social media. Si Jessica ay naging mukha ng kontrobersya. Sa harap ng kamera, siya'y malamig, tahimik, hindi umiiyak. At para sa publiko, sapat na iyon para sabihing siya'y may tinatago. Sa loob ng courtroom, ang mga prosekusyon ay nagpresenta ng circumstantial evidence. Walang direktang ebidensya, ngunit pinagsama-samang pangyayari, kilos, at pagkakataon na tila nagtuturo kay Jessica. Hindi nagtagal, ang desisyon ay ibinaba. 20 taong pagkakakulong. Sa labas ng korte, si Jessica ay hindi na nililitis sa korte, kundi sa opinyon ng masa. Mas mabigat pa ang hatol ng publiko.
Sa kanilang mga mata, siya ay mamamatay tao. Pinalala pa ng emosyonal na pahayag ni Eddie Salihin, ama ni Myrna, na halos araw-araw ay nasa media. Ang kanyang luha, ang kanyang galit ay naging simbolo ng hustisya para sa lahat ng nagdadalamhati. Ngunit habang tumatagal, habang ang panahon ay dumadaan, nagsimulang magtanong ang ilan. Totoo nga ba ang lahat? May hindi ba nasabi? May kulang ba sa mga ebidensya? Noong 2023, isang Netflix documentary ang naglabas muli ng tanong. Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Sa loob ng 1.5 oras, binuksan nito ang mga sugat na matagal nang tinakpan. Inilahad ang mga butas sa investigasyon, ang umano'y bias ng korte, at ang mga tanong na iniwasan sagutin noon. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa kriminal, si Jessica ay naging simbolo ng isang tanong. May mali ba sa sistemang dapat sana'y nagprotekta sa kanya? Milyon ang nanood, milyon ang nagtanong. Trending hindi lang sa Indonesia kundi pati sa Amerika, Australia at Europa. Sa gitna ng katahimikan, bumangon muli ang kwento. Hindi sa harap ng hukom, kundi sa gitna ng pandaigdigang diskurso. August 18, 2024. Matapos ang 8 taon, binigyan ng parol si Jessica Wongso. Isang desisyong muling naghati sa opinyon ng publiko. Para sa iba, sapat na ang naranasan niya. Para sa iba, hindi pa tapos ang hustisya. Ngunit isang tanong pa rin ang hindi nawawala. Malinis ba talaga ang kanyang konsensya? O isa ba itong kwento ng hustisya na nalunod sa ingay ng masa? Kung gusto mong masundan pa ang mga kwento ng trahedya, hustisya at mga tanong na pilit tinatabunan ng katahimikan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Dito, hindi lang namin isinasalaysay ang mga pangyayari. Hinuhukay namin ang mga tanong na hindi kailanman binigyan ng sagot.